Mike, gaya nga ng sinabi mo, kahit tapos na ang Pasko, tuloy pa rin ang dating ng mga balikbayan at ng mga turista dito sa Ninoy Aquino International Airport para humabol naman sa selebrasyon ng Bagong Taon. Sa 18 taong pagtatrabaho ni Eloisa Sedano sa United Kingdom bilang nurse, minsan lang daw siya makauwi para magbakasyon. Hindi na siya umabot sa Pasko kaya sasamantalahin na lang daw niya ang maikling panahon sa bansa ngayong Bagong Taon. There's no place like home. Of course, very happy. And lahat ng nawalang panahon is worth it na nandito ulit sa Pilipinas. Wala pang 2 linggo namang mananatili sa bansa si Antonieta Babon na mahigit 1 taon nang nagtatrabaho bilang caretaker sa Taiwan. Sobrang halaga po. Kasi alam mo yung mayayakap mo siya, maalagaan mo siya for how many days. Para lang po sa kanya din to yung ginagawa ko. Tagumpay naman si Liza Labasan sa planong pagsorpresa sa ate sa kanyang pagbabalik bayan. Ang ate naiyak nang makita ang nakababatang kapatid. Na magpapadala po ako ng mga chocolate, laptop, kailangan po nilang i-check yung mga pinadala ko po para makapunta po sila rito. Kaya nung nakita ko po, naiyak na lang po ako. Bakit po? Siyempre, Kasi yun, mahaba pong istorya kasi may pinagdadaanan po kasi kami kaya naiyak na lang po ako. Mike, sa mga sandaling ito ay maayos naman ang daloy ng trapiko dito sa may NAIA Terminal 3. Nagdesisyon naman ang pamunuan ng Manila International Airport Authority na pansamantala munang suspendihin yung overnight parking dito sa NAIA para raw sa convenience ng mga dagsa ng mga susundo sa mga darating sa bansa. At itong pansamantalang suspension ng overnight parking na ito ay magtatagal hanggang January 3, 2019. Mike? Mabuhay ang mga OFW at mga balikbayan. Maraming salamat, Marit Sumali.